the filing of border cases against Congressman Teves and company lang sa loob ng Negros Oriental na nakapagbigay pananakot sa mga tao mula nung sa mahabang panahon. So mga kabanat, nagkaroon ng press briefing itong si DOJ Secretary Remulla patungkol sa issue ni Congressman Teves. So ngayon mga kabanat, napakarami na daw nilang nahagilap na mga ebidensya. Sa katunayan ay itong company na SOG Remulla ay naghahanda na para magsampa ng kaso laban kay Congressman Teves. Parang napakaraming isasapang kaso. Ayon dito sa video, mamaya mapapanood nyo rin, murder yung isasampa kay Congressman Teves. So alam naman natin pag murder ay mabigat-bigat na kaso yan. At hindi ako magkakamali, non-bailable ang ganyang kaso. So nga lang, no, sa Lunes pa ito isasampaan niya. Mayroon daw silang tatlong ngayon nahagilap na mga kaso dyan sa part ng Bayawan o sa Negros Oriental na related sa Teves. So ngayon si Congressman Teves ang ipinupukol ni DOJ Secretary Remulla na yun nga ay nakahanda na sila magsampa ng kaso. Sa arawan niya kung hindi daw na-file ngayon ay maaring ngayon, Lunes. Sabi niya kasi dito maaring Lunes magpa-file na sila ng kaso laban. So panoorin natin yung maiksing video, no? So ang video na ito yung credit natin sa ANC, no? Maiksing interview. Halos 1 minute lang ito mga kabanat, o 2 minutes itong video na ito. Let's go. In court about the 3 murders that happened in 2019. The victims being Michael Dungog, a former provincial board member and former NBI agent, who was killed in Negros Oriental on March 25. A mayoralty candidate who was killed May 26, 2019, also at Negros Oriental. And Pasita Libron, was shot and killed while riding a motorcycle along in Bayawan City, Negros Oriental. So, with this, the filing of border cases against Congressman Teves and company has started already. So yun ang nabanggit niya mga kabanat, no. Nga lang ay sobrang tagal na ng mga kaso, no, 2019 pa. So nangyari kasi hindi gamo kay sa 2022, 2023, no? Itong taon lang ito. So, medyo 2019, 2021, 2020, 2021, 22. So, napakalatagal ng panahon mga kabanat. So, nakahagila pa sila ng kaso doon laban kay Congressman Teves, no? So, nire-relate nila at yun nga, ayon kay Remulla ay magsasampa na sila ng kaso ng murder. Wait lang. So yun mga kabanat, nagbalik ako sa kasi habang nagsasalita pala ako ay hindi ko pala na-record itong aking dinidiscuss. So nakapost pala itong ating recorder mga kabanat. So yun nga, no, sa interview dito kay DOJ Secretary Remulla, tinatanong sa kasi dito kung kailan dapat ipa-file, no? Kung saan ipa-file. So, sabi ni DOJ Secretary Remulla dito, sa Manila lang ito ipa-file. At saka, a lot of evidence daw na, kumbaga, sa loob ng 4 na, kasi nagkaroon daw sila dito ng 4 na buwan na pag-iimbestiga laban sa mga Teves. Yun nga, nakikita nyo sa unang video natin ay may 3 daw na pinaslang dyan sa Oriental at ito'y sa ilalim ni Congressman Teves. At ngayon nga, sabi niya, ay nakahanap daw sila ng eyewitness. Pag sinabi kasing eyewitness, automatic yan ay mismo nakakita sa pangyayari. Kasi eye nga mata. No?
Ibig sabihin ay mayroong testigo itong si Remulla na nakita yung pangyayari na mismong si Tevez ang bumira, no? No, kasi nakalagay dito sa video nito sabi magsasampa na sila ng kaso laban sa mga Tevez, no? So, maiksing video lang ito mga kabahan, papanood ko pa sa inyo. Natin na mga operasyon ba ng Tevez terrorist group? Kasama na to sa mga ginawang pagpaslang sa loob ng Negros Oriental na nakapagbigay pananakot sa mga tao mula sa mahabang panahon. Mahabang panahon na kasi maraming natatakot dito sabagkat ang pagpatay ng mga tao sa larangan ng politika o kaya ano pa mga dahilan ay napakarami talaga nangyayari na. At isa na itong tatlong kasong ito ay kasama sa mga bagay na nagbigay takot sa lahat ng tao sa Negros Oriental. Sir, kailan po natin na-file yung mga kaso at saan po final? Dito na po ba sa Metro Manila or doon Sa Regional Trial Court na, no? Yun. Sa Manila, RTC Manila. Ang nag-file po ay dito na sa atin, sa NPS, National Prosecution Service. Kailan, sir? When? It's about lumabas pa lang ang resolution, so baka kung di na-file ngayon, baka sa Lunes. So, yun. Yun ang last part ng ating video. So, madaling sabi, wala pa palang kaso talaga si Congressman Tevez. Puro lang, sabagay, nag-iimbestiga pa daw sila at baka ngayon daw ipapile. No? Kasi kahapon itong mga kabanat, itong interview ni DOJ Secretary Remulla. So, baka bukas o Lunes nga, sinabi niya dito sa kanyang interview na magpapile sila. Ang ipapile nila dyan mga kabanat, bagamat hindi na ibanggit dito sa kanyang ditong pagtatanong. Ayon sa aking nakita, no, nag-search ako ay parang murder, no? Murder ang ipapile dito laban kay Congressman Tevez. At alam naman natin pag murder mga kabanat ay non-billable yan, no? At non-billable yan at parang walang piyansa. O ba? Di nga. Non-billable nga, automatic walang piyansa yan, di ba? Tingnan natin kung ano namang respond, no? Maabangan natin yung page ni Congressman Tevez kung anong respond niya dito sa birada ni DOJ Secretary Remulla. Yun nga, nakahanap daw ng ebidensya itong DOJ, no? Ang kampo nila. Gamitin na lang natin ang word na kampo kasi parang kahanap yung kampo ni DOJ Secretary Remulla ng ebidensya laban kay Congressman Tevez, no? Yung mga late 2019 na ang binabanggit dito ni, no, kumbaga itong kampo nila ni DOJ Secretary Remulla naghahagilap ng ebidensya laban kay Congressman Tevez, no? Parang nakalimutan na yung pagdugtong-dugtong ng kaso, parang natabunan, no? Papansin nyo yung kaso, parang natabunan na itong kay Digamo. Dapat yung focus doon kay Digamo, diba? Pero lumayo para lamang makulong ang isang tao. Naghahanap sila ng parang General Bantag na yung style. Napansin nyo ba yung kay General Bantag, no? Na hanggang napunta na nga yan sa pagtatayo ng building dyan sa Bilibid. Hanggang napunta na lang sa 2 PDL na tinurture di umano sa mahabang panahon, nakatagal-tagal na. Napakahaba. So, parang dinugtong-dugtong nila, nangunguha sila ng ebidensya sa mga tagal na panahon para maidiin lang. So, tandaan natin yung pinaka-main issue nito, yung Digamo sana. Sana na-imbestigan ng mabuti yun kung sino pa yung mga kasabot doon sa Digamo. At sa atin wala tayong paki kung sino ba. Dapat mahuhuli talaga yung kung sino bumira doon kay Digamo. Pero dapat medyo focus tayo doon. Hindi yung naghahanap ka na lang ng gaya nito. 2019, mayroon daw silang eyewitness. So hindi natin alam kung ano ba yung eyewitness na yan. Yung legit ba yan, no? Kasi napakahabang panahon na yan. So dapat managot. Dapat yung totoo talaga para kung talagang nagkasala itong si Tevez, edi ikulong, di ba?
Kung talagang dapat bitayin, di bitayin, di ba? Pagka nagkasala naman talaga sa mata ng kung nagkasala naman talaga sa batas, di ba? Yan lang muna mga kabanat at see you next video.